Kamusta mga kausapang babae? Ako si Ana, at ngayong gabi, ikukwento ko sa inyo ang isang bahagi ng buhay ko na, hanggang ngayon, hindi ko akalaing kaya ko palang mabuhay pagkatapos. Kwento ko to, kwento ng puso ko. Kwento kung paano ko minahal, nasaktan, nabasag, at muling binuo ang sarili ko. At sana, habang nakikinig ka, mapaisip ka rin kung gaano kahalaga ang pagpili sa sarili. Kapag ang pagmamahal ay hindi na marunong pumili sa'yo, huminga ka muna ng malalim. Medyo mahaba-habang gabi ito. Ako si Ana, 32. Simple, masayahin, hindi maarte, hindi demanding. Ang pangarap ko noon ay hindi komplikado. Magkaroon ng asawa, ng tahanan at balang araw. Anak, 5 kami sa pamilya. Bunso ako. At bata pa lang ako, sinasabi na ng nanay ko, "Anak, pag may asawa ka na, ingatan mo ha. Pag nabuo ang pamilya, yun ang pinaka-blessing." Kaya bitbit ko yon hanggang pagtanda ko. Si Leo, 35, tahimik, malambing, mabait, breadwinner, responsible. Yung tipong kahit simpleng tao lang, ramdam mong may mabuting puso. Nung boyfriend-girlfriend kami, lagi niya sinasabi, "Ana, gusto ko ng pamilya. Gusto ko ng 2 anak. Girl muna, tapos boy." Tatawa ako, "Bakit may order ka pa?" Sasabihin niya, "Para may ate na mag-aalaga sa bunso." Ang simple pero ang saya ng pangarap namin. Noong kinasal kami, hindi ko makalimutan yung tingin niya sa akin habang naglalakad ako sa aisle. Puno ng pag-ibig, puno ng pangako. At sa buong reception, paulit-ulit niyang sinasabi, "Mahal na mahal kita, Ana. Hindi kita pababayaan. Kayo nang magiging anak natin ng buhay ko." At dun nagsimula ang lahat. Masaya, mainit ang pagmamahalan. Full of hope. Alam mo yung excitement ng bagong kasal? Yung parang lahat ng araw ay puno ng pangarap? Ganun kami. Every month inaabangan namin. Baka buntis na. Baka this time. Pero wala. Sabi namin okay lang, hindi nagmamadali. Pero unti-unti nang may nagbabago. Unti-unti nang may pressure. Sa mga family reunion, "Ana, kailan mo ko bibigyan ng apo?" "Leo, baka naman ginagawa niyong biro ang anak ha?" "Hala, 3 taon na, bakit wala pa?" At tanging ngiti lang ang kaya kong ibigay. Pero sa loob ko, may tumutusok. And sa loob ni Leo, hindi ko pa alam nun. Mas malalim pala ang tinatamaan sa kanya. Dito na nagsimula ang takot ko. One night, tahimik kami kumain. Tumingin siya sa akin at mahina niyang sinabi, "Ana, baka magpa-check up na tayo." Kinabahan ako. Excited. Hopeful. Hello. Unang check up, ako. Hormones, normal. Ovulation, normal. Egg count, okay. Everything, good. Tumingin pa sa akin ang OB at sinabi, "Ana, okay ka, healthy ka." Ngumiti ako pero may parte ng puso ko ang kumirot. Kasi, ibig sabihin, si Leo ang next na dapat magpa-test. Dear Diary, natatakot ako. Hindi ko alam paano ko sasabihin kay Leo. Ayokong maramdaman niyang kulang siya. Ayokong maramdaman niyang nawawala ang pagkalalaki niya dahil sa isang test. Pero kailangan naming gawin. Kailangan naming malaman. Sana kayanin niya. Tahimik lang siya. Hindi umiimik. Hindi tumitingin. Parang naputol ang hininga niya. At tumagal ng 1 buwan. Bago siya pumayag. Pero nung pumayag siya, yumakap siya sa akin at sabi niya, "Para sa atin na to, Ana." At dun ako umiyak. Parang tumigil ang mundo. Sabi ng doktor, "Sir, mababa ang count. Mababa ang motility. Mababa ang viability. Mahirap po makabuo." And then that final line. Posibleng azoospermia. Sumilip ako sa mukha ni Leo. Nanginginig ang panga. Nanlalabo ang mata. Pero pilit niyang pinipigilan. Hindi siya nagsalita buong biyahe pa uwi. Nasa passenger seat ako nakatingin sa kanya. Pero parang hindi niya maramdaman ang presensya ko. Naalala ko yung araw na sinabihan niya ako, "Ana, excited na akong makita ang mini version natin." Tawa pa kami ng tawa. Nagpapangalan pa kami. Pagbabae, Sofia. Paglalaki, Mateo. Simple dreams. At ngayon, ang layo. Hindi biglaan pero dahan-dahan. Tahimik. Malayo. Parang nasasaktan pero ayaw umamin. May mga gabing. Nasa kama ako, nakahiga, humihiling ng yakap. Pero nagtataka ako kung bakit parang nasa ibang mundo siya. Minsan gusto ko siyang lapitan. Pero pag tinitingnan ko siya, nakikita ko yung hiya. Yung guilt. Yung sakit na tinitimpi ng mga lalaki kasi bawal daw silang umiyak. Dear Diary,
Hindi ko alam kung paano ko siya kukumustahin. Ayaw ko siyang pilitin magsalita. Ayaw ko siyang mas lalong masaktan. Pero habang tumatahimik siya, ako naman ang unti-unting nabubutas. Mahal ko siya, pero paano ko siya maaabot? Kung ayaw niyang abutin ang kamay ko, nagluluto ako ng dinner. Nakaupo siya sa mesa. Tahimik, nakatingin sa plato. Bigla niyang sinabi, "Ana, pagod na ako." Tumigil ako. Dahan-dahan akong umupo sa tapat niya. Pagod saan? Tanong ko. Pagod sa pressure. Pagod sa tanong ng pamilya ko. Pagod sa hiya. Pagod sa kakulangan ko. At unti-unti kong naramdaman na hindi na ako ang kausap niya. Sarili niya ang kausap niya. "Ana, gusto ko ng anak. Gusto ko ng sarili kong dugo. Gusto ko ng magmamana ng pangalan namin. At kung hindi mo ko kayang bigyan," huminga siya ng malalim, "baka hindi tayo para sa isa't isa." And doon, na-paralyze ako. Kasi ang tanong ko sa sarili, minahal mo ba ako, Leo? O minahal mo lang ako hanggat kaya kitang bigyan ng anak? Hindi niya sinasadya. Pero naramdaman ko, yung hawak niya, naging mabilis. Yung mga yakap niya, naging mechanical. Yung mga ngiti niya, nawala. Hanggang isang araw, nakita ko sa phone niya ang conversation ng isang fertility specialist. At yung message na hindi ko makalimutan, "Sir, kung gusto niyo talagang magkaanak, may option kayo, sperm donor." Parang tumaob yung mundo ko. "Leo, ano to?" Hindi siya makatingin. "Mag-aanak ka. Gamit ang sperm ng ibang lalaki." Tahimik siya. "Pero ayaw mo ng adoption? Ayaw mo ng batang hindi mo kadugo? Pero okay lang sa'yo na ang magiging anak mo. Hindi rin namang kadugo mo?" Anong klaseng logic yon, Leo? At doon ko sinabi ang linyang, kahit ako nagulat na nasabi ko, "Hindi ako ang kulang. Ikaw." Lumayo siya. Lumipat sa guest room. Hindi na kami sabay kumain. Hindi na kami nagkukwentuhan. Parang dalawang taong nakatira sa iisang bahay, pero hindi mag-asawa. Isang gabi tinanong ko siya, "Leo, mahal mo pa ba ako?" At sagot niya, mahina, halos pabulong, "Mahal kita, Ana. Pero hindi ko alam kung kaya ko pang ipaglaban." At yun yung sinabi niyang pinakamasakit. Mas masakit pa kaysa sa results. Mas masakit pa kaysa sa donor conversation. "Ana, binibigyan kita ng freedom kung gusto mong umalis. Deserve mo ng taong makakapagbigay ng buong pamilya. Hindi ako yun." At dun ko na-realize, hindi niya ako pinipili. Ipinapaubaya niya ako. Parang gamit na hindi nagamit ng tama. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagbasag ng plato. Hindi ako naging dramatic. Nag-impake lang ako. Tahimik. Payapa. Pagod. Nilapitan ko siya. Nasa sofa siya. Hindi tumitingin. "Leo," mahinang boses ko. "Mahal pa rin kita. Pero hindi ako mabubuhay sa pag-ibig na kailangan munang dumaan sa dugo para maging totoo." At umalis ako. Hindi siya humabol. Hindi niya sinabi ang "wag ka umalis." Hindi niya ako pinigilan. Yun yung sagot. Masakit. Pero gumaan ang dibdib ko. Oo, umiyak ako. Oo, nagluksa ako. Pero unti-unti kong naalala na, tao rin ako. May halaga rin ako at hindi dapat nakabase sa fertility ang worth ko. Si Leo, hindi ko alam saan na siya. Kung naging tatay ba siya, kung masaya ba siya, kung natupad ba ang pangarap niyang dugo. Pero ang sigurado ko, minsan, kahit ano pang habol mo sa legacy, walang papantay sa taong nagmahal sa'yo ng totoo. Mga kausapang babae, kung nasa sitwasyon ka na parang ako, na sinusukat ang halaga mo base sa anak, base sa dugo, base sa kung ano ang kaya mong ibigay, gusto kong sabihin sa'yo, hindi mo kasalanan, hindi mo kailanman kasalanan, at ang pagmamahal, hindi dapat sinusukat ng fertility. You deserve love that stays, love that chooses you, love that fights for you, love that holds your hand, kahit anong test ang lumabas. Ako si Ana. At ito ang kwento ko. Sana may natutunan ka. At sana, piliin mo rin ang sarili mo. This is Usapang Babae. At lagi naming aalagaan ang kwento mo. Kung napaisip ka sa kwentong to, pre, huwag mong hayaang dito na magtapos ang usapan natin. Mag-iwan ka ng comment sa baba. Dahil baka yung story mo, siya namang magbukas ng puso ng iba. At kung gusto mo pa ng ganitong kwentong totoong nangyayari sa buhay, like, share at subscribe. At i-click mo na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating Usapang Babae.